Hello, my dear Taurus. Welcome back to Practical Mystic. Malugot ko kayong binabati dito sa inyong pagbisita dito sa aking channel. Maraming salamat sa pakikinig, sa panonood. Thank you for your likes, subscription, and shares. Thank you so much for your support, for helping this channel grow. So, ang reading na ito ay para sa buwan ng Abril, na kung saan ating alamin kung ano ang mensahe sa iyo ng Divine sa pamamagitan ng mga tarot cards na gagamitin ko. I have the Karma cards, I have the Beginner Tarot deck, Tarot of Opposition, Powerful Float cards, in Lightseer Tarot deck. So, let's dive in. What is my dear Taurus? For this month of April. Okay, so simulan na natin. Ang pinakaunang card na makikita ay ito. The World card. The World card. Ito ang pinakaunang card mula sa Lightseer Tarot deck. Sinasabi dito na hindi pa tapos yung cycle na dinaanan mo sa ngayon. It's not yet done. Kasi siguro hindi matapos ang cycle, yung karmic cycle, dahil sa isipan mo, meron pang conflict dyan sa isipan mo in which palagi kang pinapaalala ng mga karanasan mo sa past na sa katunayan is wala nang kapangyarihan yung past sa iyo kasi nangyari na ang lahat sa nakaraan. Pero hindi matapos yung karmic cycle dahil yung utak mo, yung mga iniisip mo ang nakapagbigo sa iyo. Yun ang isipan mo ang nakapagbagsak sa iyo. Na magiging dahilan kung bakit hindi mo matapos-tapos ang karmic cycle na ito. Okay? Pero, kung tutuusin, marami talagang paraan. May mga paraan ang universe para tulungan ka na ma-overcome mo yung negative energies na pumapasok sa iyong utak. Kagaya nito, this is the precious stone or yung iba pang mga bagay na nakakatulong sa iyo para ma-overcome yung negative thoughts. Yung mga negatibong kaisipan mo ang siyang nakapagpapabagsak sa iyo dahilan kung bakit hindi mo matapos itong completion cycle na ito. Itong hindi mo matapos ang karmic cycle na ito. Okay? Kasi sana dapat dito ka na nakapatong ka na dito na nangangahulugan, tapos na yung karmic cycle. Pero dahil sa mga negatibong kaisipan mo, dito ka yun ang nakapagbagsak sa iyo. Okay? Pero hindi pa huli ang lahat. Sadyang hindi pa siguro panahon. At ito ang Ace of Cups. Okay? So kahit pa man na may negatibong enerhiya dyan sa isipan mo, pinapaalala ka na mas mahalaga yung heart chakra mo is balanse. Panatilihin yung puso, yung heart chakra natin na balanse siya, napaka-aktibo, healthy yung estado ng ating chakra systems. Kasi nakakatulong ito para ma-overcome natin itong negative thinking
yung negatibo na enerhiya na pumapasok sa ating isipan. Okay, my dear Taurus, ito, mas, ito ang paraan para ma-overcome mo yung negative thoughts. At the same time, kasi yung puso natin, nag-iisip din yan. Meron din siyang capacity na mag-isip. So, it is not just a feeling but also thinking. That is why, kahit pa man na may negatibong enerhiya yung isipan natin, at least we have to see to it na dapat nating masiguro na yung puso natin or yung heart chakra is napakabalanse or healthy. Okay, so this time, sa trabaho mo ito, may kinalaman ito sa trabaho. Kasi pentacles man siya, 3 of pentacles, na kung saan hindi mo na mararamdaman yung masayang samahan ng iyong mga katrabaho. Parang palagi kang nag-iisa. Nandito ka habang sila nandito. Meron silang abilidad talaga sa trabahong iyan. Kasi dyan man sila qualified. Kung nakikita mo, nagtatrabaho sila. At parang yung feeling na dyan talaga sila nababagay. Kasi lumalabas yung creativity nila dyan sa trabaho na yan at saka magaling sila sa trabaho nila. Habang ikaw dito, nagtatrabaho ka naman din, pero parang pakiramdam mo, wala nang excitement para sa iyo ang trabaho na iyan. Yung workplace na yan is parang hindi na siya nag-resonate sa iyo. Parang pakiramdam mo na, kaya ko naman lahat na ginagawa nila, pero parang walang excitement or parang wala nang fulfillment para sa iyo gawin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa trabaho mo. Okay? Tapos, parang hindi ka na masyado nakikisama sa kanila kasi yung feeling mo, lagi ka nang nag-iisa. Pero, mabuti naman yung pakikitungo nila sa iyo. Parang sadyang naiiba ka or parang malayo ka sa kanila or kaya yung pakiramdam mo, nag-iisa ka. Hindi na nag-resonate sa iyo yung workplace, kung saan ka nagtrabaho, yung mga tao, at saka yung lugar, parang they are no longer serving your highest good. Tapos ito ang Ace of Wands. Ace of Wands. Dahil sa negatibong enerhiya na pumapasok sa iyong isipan, hindi mo rin isa rin siya na dahilan kung bakit hindi ka makapag-isip ng mga creative ideas, okay? Kasi nandyan ka sa workplace na parang sa tingin mo ay toxic, okay? Yung pakiramdam na wala nang excitement sa iyo ang trabaho na ito, hindi talented ka naman pero hindi siya masyadong kapakipakinabang para sa workplace na ito or parang inaabuso lang nila yung talento na meron ka. Yung parang pakiramdam na walang hustisya, parang walang fulfillment talaga para sa iyo. At dahil sa workplace na ito, na feeling mo parang toxic, isa rin siya na dahilan kung bakit hindi mo magamit-gamit yung creativity mo or ang workplace na ito ang siyang dahilan, parang hadlang siya na hindi mo maipalabas yung creativity skills na meron ka. Okay? Kaya mo naman gawin yung ipinapagawa sa iyo, pero it is a kind of job na hindi talaga lumalabas yung creativity mo. Okay? And so, ito na ngayon ang mensahe ng universe sa iyo na
this season is the season for manifestation, or this is the manifestation, nakalimutan ko yung term kasi binasa ko man yung mensahe sa astrology, pero nakalimutan ko talaga. Ang ibig sabihin nun is, ngayon ay panahon para mag-manifest ka, okay? I-try mo mag-manifest ng panibagong trabaho or panibagong job opportunity. Kasi kung manatili ka dito sa workplace na hindi ka masaya, walang fulfillment, tapos hindi ka kontento sa sweldo, maaaring ito ang dahilan ng hindi inaasahan na sakit. Okay, kasi yung stress na kapag manatili ka dito, palagi kang magiging stressful. At dahil sa stress na yan, maring iyan ang dahilan na magkakasakit ka sa hinaharap kung manatili ka sa workplace na ito na hindi ka masaya. So, sa ngayon, ang solution na ino-offer ng universe is i-try mo na mag-manifest ka ng panibagong job opportunity or money earning opportunity na kung saan ka magiging masaya, na kung saan magagamit mo talaga yung creativity mo. Okay? Kasi kapag manatili ka dito, hindi dito sa workplace na to ang lalabas yung creativity mo. So, kung nakikita mo ito, apat man yan, apat. There are four elements, four energies. The first is the emotional water energy na may kinalaman sa emosyon natin, sa ating pakiramdam, sa ating emosyon. Pangalawa ay ang intellectual air energy na may kinalaman sa ating isipan, paraan ng pag-iisip, bilis at talino ng pananalita. Pangatlo ay ang creative fire energy. Okay? So it is more of the fire element na may kinalaman sa ating talents, skills, creativity, resourcefulness, innovativeness, yung creativity natin. Yan, yung desire natin, yung passion natin na gawin ng isang bagay. Tapos, ito, pang-apat ay ang material earth energy. Okay, so dito na may kinalaman ito sa pera. So sa ngayon, panahon para sa iyo ang kailangan mo i-overcome mo itong negative energy na pumapasok sa isipan mo. So, ang solution dyan is, huwag kang isip ng mga negatibong kasa, negatibong idea, negatibong kaalaman, or negatibong, yung mga chismis na may kuntan. Iwasan mo yan, kasi yun ang magiging sagabal sa manifestation mode, no? Kailangan kasi, high vibrational yung heart chakra natin, puso, at sa isipat, high vibrational na, in a sense na wala kang iniisip ng mga hindi na sa ibang tao at sa iyong sarili. Para kasi kapag bali na sila, kapwa silang high vibration, magiging successful yung manifestation mo na may kinalaman sa job opportunity. Tapos ito ang 10 of Cups. So, hindi ka masaya kasama ang iyong pamilya, or sadyang nagka-problema sa stability at security. So, yun dahil siguro sa spell na ginagawa sa iyo, may taong nagsumpa sa iyo. Hindi ka makaramdam ng security and stability sa buhay mo. Pero,
way naman yung tagal. So, isa din ito sa mga dapat mong i-manifest, okay? You will not just manifest a new job, hindi lang trabaho ang i-manifest mo, kundi i-manifest mo din yung pagkakaroon ng masaya at sagana na pamilya, pamumuhay kasama ang iyong pamilya. Okay. And then ito, may pinapagawa sa universe na hindi mo maisagawa dahil sa procrastination. Yung mamaya na, mamaya na, hanggang sa wala talagang nagagawa. Okay? So, kailangan mong iwasan yung mamaya na habit. Kung ano yung pinapagawa sa universe, kailangan mo talagang gawin. Maintindahan mo man na kung ano yung ipinapagawa sa iyo ng universe. Kasi bago pa man nabubuhay sa mundong ito, alam na ng kaluluwa kung ano ang mission natin sa Earth. Kaya lang, na tayo, sadyang limutan natin kung ano yung natin sa Earth. Kasi nagsisimula man tayo sa fetus, sa pagiging fetus, sa pagiging baby, toddler, sa pagiging in a childhood stage hanggang sa teenage stage hanggang sa adult stage, pero gradually unti-unti nating nalalaman kung ano ang mission natin sa Earth. Okay, so dito meron ka talagang talent na parte siya sa mission mo sa Earth na i-improve yung talent na meron ka. Tapos ikaw hindi mo magawa-gawa kasi abalang-abala ka trabaho na wala namang fulfillment at hindi kaya. Okay. So pinalala ka ng universe na kung dilit ka bagong trabaho, matatamo mo ito or tuloy na yung paggawa mo sa ipinapagawa ng universe sa iyo. Ito may kinalaman sa active pursuits mo. So, ibig sabihin, ito ang gawain na kung saan talaga lalabas yung creativity mo. Okay? Kung nakita mo yung ito. Parang dito sa ulo, nagmumula. So, ibig sabihin, itong mga gawain na ito, kaya talagang gawin yan lahat. Dahil sa gano'n yan, diyan talaga lalabas yung creativity mo, yung galing mo, yung talento mo para gawin. Maring ito may kinalaman sa pagkakanta, pagko-compose ng kanta, pagpita, paggagawa ng videos, parang ganon. So, hindi mo sadyang hindi pa masyado naiintindihan yung mission ng kaluluwa mo na ito lang yung dapat mong gawin sa mundo. Hindi mo pa siya masyadong intindihan. Alam na, pero binaliwala mo or parang kung alam mo na pero conformist ka sa manya na habit ba na mamaya hanggang sa wala ka talagang conviction or hindi ito na isagawa. Okay, so in between the world card in reverse and the Ace of Cups ay meron tayong tinatawag na Hangman in the upright position. Okay. Kaya pala, hindi matapos-tapos itong karmic cycle na ito kasi hindi na kontento or parang kulang ka ng pasensya. Palagi mo kina-question yung universe na nasaan na yung blessings para sa akin? Bakit palagi akong nag-uusap? Parang ganun. Yung feeling na so yung hindi mo makaniwan yung mission.
Kasi kung gusto mo ng panibagong buhay, kailangan panibagong habit din ang kailangan mong i-adapt, no? You cannot attract a wonderful destiny if you are not doing something or changing your lifestyle, no? So it's like if you want to attract a beautiful future, you need to change yourself, your habits, your thoughts, and your values. Okay? Kailangan bago mo yung sarili mo para kakaroon ka ni bagong kapalaran, panibagong bukas or kinabukasan. Kasi kagaya man yan sa pintuan at susi. Hindi mo bukas-bukas yung panibagong pintuan kung ang gagamitin mong susi ay yung mga nakaraan na susi. So, kailangan, kung bago yung pintuan, dapat bago din yung susi. Okay? So, you don't have to question the universe about what is his plan for you. Hindi mo siya dapat questionin. Dapat mo question yung sarili mo kung dapat ka bang tanggap ng panibagong buhay. Dapat ka bang aasenso sa buhay. Your enemy, it's yourself and not the universe. Kailangan mong improve yung sarili mo. Change your life in order to attract wonderful new beginnings. New, kasi new man yan. Para ma-attract sa'yo yung panibagong simula, dapat buhin mo rin yung sarili mo. Okay? Iwasan mo na yung kalulong sa mga bisyo. Kung alam mo bisyo, ano niya, para magkaroon ka ng panibagong simula. Tapos in between, of Cups and the Three of Pentacles in reverse is the Nine of Cups. Nine of Cups in reverse. Ibig sabihin, bang dito sa toxic na case, hindi ka masaya, hindi mo ma-fulfill yung wishes mo. Yung wish mo na someday yayaman ako, someday mag-successful ko, someday matatagpuan ko na yung job ko, yung dream mo, someday, parang yun lahat ng mga magagandang harap, hindi mo mawat kasi nandito ka sa toxic na workplace. Okay? Kasi yung environment, isa rin siya na factor kung hindi ka magiging successful pag manifest mo ng gusto mo, ng buhay na gusto mo. Okay? The environment is the root cause. So, actually, yung mga tao, yung mga katrabaho mo, sila ang nakakasira ng pangarap mo. Okay? And between Three of Pentacles at Ace of Wands in reverse is there we have the Page of Cups na positive. Alamin natin kung ano ang mensahe ng the Page of Cups. The art and novelty favored. If you want to go along with the process, you can become a main actor or a protagonist. New project
renewals in relationships, or birth of a child can find a place in your life. Immerse yourself without thinking too much, or the available energy could escape elsewhere. Ibig sabihin, huwag kang masyadong mag-overthink kung ano ang plano ng universe sa iyo. Huwag mong isipin kung ano ang magagawa ng universe sa iyo. Ang dapat mong isipin is yung sarili mo, kung paano mo mababago yung sarili mo. Okay? Kasi yung overthinking, yun ang magde-delay ng proseso para hindi maayos yung between Ace of Wands at Magician position ay ito, the Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune is negative. Okay, ito. It is time to evolve. Sorry. It is time to evolve, change, and transform yourself. Ride the wheel to consciously experience either victory or defeat. Look for what generated one or the other, and won't have to repeat the lesson. Feel the surrounding energies. Long to those who led by anti-roles, misguided ideals. Has fate abandoned you, or are you wandering in the darkness? Question yourself about your comings. Okay, so ibig sabihin, universe, yung sarili mo, kung karapat dapat ka na bang makakatanggap ng blessings mula sa universe. Okay. Yung tanong is, has faith on you, or are you wandering in the darkness? Yun, yung question na dapat mong i-reflect. And between the manifestation, the Magician in the upper position, at saka 10 of Cups in reverse, is ito. Sabi, everything you touch is a success. Everything you touch is a success. Ibig sabihin, panahon mo na para gawin kung ano yung pinapagawa sa iyong universe na may kinalaman sa iyong creativity. Kung saan kang creative, kung sumasayaw na kasi, paano mo man ito gawin ngayon, magiging successful pa rin siya. Okay? A new awareness of success. You know, you can be as successful as you make your mind to be. You move into the winning circle. Golden opportunities are everywhere for you. Prosperity of every kind is drawn to you. So, ibig sabihin, kung magpapatuloy ka sa trabaho na ito, hindi doon lakas yung TV mo, hindi ka madam, maging successful lang, tapos walang fulfillment. Whereas, kung gagawin mo itong napagawa sa iyo ng universe, kung saan ka magiging creative at magiging masaya, kahit ano mo siya gawin, magiging successful pa rin siya. Actually, gawin mo, makakatanggap ng golden opportunities. Okay? Golden opportunities. So, in between, 10 of Cups in reverse, saka 10 of Pentacles in reverse, is it. Wow, ang ganda. Be willing to change. This is the decision. If you want to change your life, if you want to attract a new life beginning, if you want to attract success,
be willing to change. Kasi hindi magiging hindi magiging bukas ang pintuan para sa iyo kung mga nakaraan na susi yung gagamitin mo. So, dapat, panibagong susi din ang gamitin mo para sa panibagong pintuan na magiging bukas para sa iyo. Okay? Be willing to change. You are willing to release old negative beliefs. You are willing to release old negative beliefs. They're only thoughts that stand in your way. Your new thoughts are positive and fulfilling. Wow, ang ganda. I love this message for you, my dear. Yun talaga yung sanction. Gusto mo magkaroon ng panibagong buhay, kailangan mo ding magbago, no? The destiny depends upon the quality of your thought, no? Yun ang dapat mong gawin kasi whether you like it or not, quantum physics is really real, no? Everything here on earth is energy. In the earth itself and beyond is energy. So kung gusto mong mag-attract panibagong simula, panibagong buhay, successful job, career opportunities, kailangan mo rin mag-tune in to that kind of vibration, no? Para magiging successful yung attraction mo at doon sa mga pangarap mo. Okay? Kasi yun talaga yung law ng quantum physics na the same energy attracts the same energy. If you are addicted to vices, yung pag-iinom, pagsusugal, pagdroga, attract yung instable na pamumuhay, toxic na environment, toxic na buhay. So, kung gusto mo magiging successful ka sa buhay, gawin mo kung ano talaga yung pinakawa sa'yo ng universe, no? Na malaban sa creativity mo. Kasi gagawin mo ito, double confirm man siya dito na magkakaroon ka ng golden opportunity. Okay? Golden opportunity. Okay. So, I hope it's clear. So, kailangan mong baguhin yung isipan mo, kailangan mong baguhin yung habits mo, yung daily routine mo. So, by doing that, magkakaroon ka ng mga panibagong simula sa buhay mo. Okay? So, ito lahat masasabi sa'yo, my dear Taurus. In the next reading, goodbye for now.